Isang world champion sa bare knuckle, bagsak sa Pinoy. Putok ang kilay ng kalaban mula sa malabakal na kamao ni Kabayan. December 4, 2022, ang unang paglaban ni Rolando D sa bare knuckle. Dumayo ang ating kababayan sa bansang Thailand kung saan nga itinapos niya agad ang laban sa loob lang ng 42 segundos. Sa sumunod nga na taon mga bay, noong September 16, 2023, ay dumayo na sa United Kingdom ang ating kababayan. Doon nga ay nakaharap niya ang isang Briton na may alias na hit hard na si George Hilliard. Bit-bit nga nitong kalaban ang malinis na kartadang 2 wins all by way of knockouts. Ito ang unang laban ni D doon sa Britanya at hindi pa nga matunog ang kanyang pangalan doon. Kaya nagulat nga ang karamihan sa ginawa ng ating kababayan. Pero bago pa man tayo magpatuloy sa pukpukang sagupaan na ito mga bay, ay huwag kalimutang pindutin ang like and subscribe button at na rin ang notification bell para maging una ka sa ating mga upload videos. Unang segundo pa nga lang dito sa round 1 mga bay ay kaliwat kanang hampas na agad ang pinakawalan ni D. Let's see now. May kalakihan nga rin itong kalaban ng ating pambato. Subalit sa liksi at bilis sumuntok ni Rolando D ay nahihirapan itong makalapit at kumuha ng buwelo. Oh, shot, great shot. With the left, drop the right. And Oh, he looks focused, doesn't he he? does. He's picking them shots well. Oh, got through again and again. At kita nga natin dito ang kalibre ng mga binibitawang suntok ng Pinoy. Kalkulyado, tamang-tama ang anggulo at pulidong nakakapasok ang bawat binibitawang kamao. But look. Oh, got through again, George. To do now, Tom, maybe push it. Oh, because at this time, wobbled a little bit there. Oh, two shots. Them legs wobbled a little. And three. There it is. At sa 30 segundong natitirang oras nga dito sa round 1 ay bagsak ang kalaban sa right hook ni Kabayan. At dahil nga sa wala silang suot na gloves mga bay, ay duguan agad ang mukha nitong Briton. This is what I'm saying, what I think Iliad, I think has to take him out of his comfort zone. Pagpasok naman dito sa pangalawang yugto ay bumungkal ng sunod-sunod na body shot itong kalaban. Pero baliwala nga ito kay Rolando D at nakuha nga muli ng Pinoy ang dikta ng bakbakan. Oh, A little layback, but keeps the feet in range to. Sa pag-iisang minuto naman dito sa round 2 ay muling ipinakita ng Pinoy ang abilidad nito sa paggawa ng counter-attack. Bouncer right hand, then Tommy walked right out to him. Muli nga bumagsak rito ang kalabang Briton mga bay at nabilangan ng referee. Right hand, then as he had him in the corner then as well. He's small. Well, he's keeping the distance and then getting. He also said as well, by the way, he said, I'm fighting to feed my family. Oh, good shot. Oh, good shot. And again. you know what I like? The variation. Some straight, some bolo. He's getting through too often now. There we go again, straight. Nasa pangatlong yugto na nga tayo ng bakbakan mga bay at kita nga natin dito ang confidence level ng Pinoy na parabang pinaglalaroan lang niya ang kalaban dahil sa bihira na nga lang sumuntok itong Briton sapagkat sa bawat bato ng suntok nitong kalaban ay nakakounter ito ni Rolando D at matinding pinsala ang natatamo ng katunggali. He needs to put on steady pressure, steady pressure. The worst he'll make you look, Tom. Yeah. Because he picks it economic. Double shots, everything there. Well done, George. There we go, George. And then back comes Gabriella. Oh, shot straight. Sa huling mga segundo naman dito sa round 3 mga bay ay muling natikman itong kalaban ang lakas ng kanang lambayog ni Kabayan. Muntikan pa nga itong bumagsak nang masalo nito ang bakal na kamao ng Pinoy. Oh, Again, but he's still in there. He's tough. and the body shots. Look, he's teeing it now, then the right, then the left. Then the right and the body. Tumagal pa nga dito sa round 4 ang laban na ito mga bay at itong kalabang Briton ay hindi pa rin sumusuko. Mas lalong na ipakita naman ni Rolando D ang bilis ng mga kamay nito sa pagpapakawala ng suntok. Clipped him. Oh, hang on.
Namumutok na ang kilay nitong kalaban mga bay na para bang sa isang suntok lang ni Rolando D ay sasabog na ito dahil sa pamamaga. At dito nga mga bay, pulidong nasuntok ni D ang namamagang mata ng kalaban. At sa ating ang nakikita ay nagkaroon na nga ito ng sugat na kung tumagal pa nga itong laban ay maaaring mapahamak na itong kalaban. Body. Right to the head. And then, To see, follow. you see the 1-2 there, Rollins. Lateral movements. Oh, he's got through too many times. Kaya naman wala pa sa isang minuto dito sa round 4 ay mas pinili ng referee na itigil na ang bakbakan para iligtas itong kalaban sa kapahamakan. At pagkatapos nga ng laban mga bay ay lumuhod agad si Rolando D para magpasalamat sa Diyos na may likha na siyang nagbigay sa kanya ng kalakasan at talento sa ganitong uri ng laro. Referee stops the fight after 50 Bago naman magtapos ang taong 2024 ay nagkaroon ng laban si Rolando D noong October 12, 2024 at nakaharap nga niya si Hayden Sheriff. Hindi na nga rin pinatagal ng Pinoy ang laban na ito at tinapos niya ang kalaban sa isang second round technical knockout. Sa pag-umpisa ng laban mga bay ay agresibo nga agad na sumugod itong kalaban ni D. Pero tulad ng karamihan ay hindi umubra itong kalaban sa suntok ni D sa kanyang tagiliran. At bago pa man magtapos ang round 1 mga bay, ay 3 beses nang bumagsak ang kalaban ng Pinoy. Sa pagpasok naman sa pangalawang yugto ay hindi pa masyadong nakaka-recover ang kalaban ni D. Kung kaya sa sunod-sunod na kombinasyon lang ni Kabayan ay muling napuruhan itong kalabang Briton. Sa pagpapatuloy ng suntukan ay hindi na tinantanan ni D ang nanghihinang Briton. Kung kaya segundo nga lang rin ang itinagal mga bay at muli itong napaluhod sa luna. At sa pang-anim na pagbagsak nitong kalaban mga bay ay sumuko na ang corner ng Katunggali at nagbato na ito ng tuwalya hudyat sa kanilang pag-surrender sa laban. Rolando, the Incredible D! Nitong May 2025 ay dumayo sa Amerika ang Pinoy na si Rolando D para makipagsuntukan. Ang pinasok na ng batang ito mga bay ay ang bare knuckle competition, isang klase ng pagboboxing na walang suot na gloves. Nakaharap nga rito ng Pinoy ang pambato ng Amerika na si Robert Duran Jr. kung saan ay bitbit nga nitong kalaban ang kartadang 2 wins with 2 knockouts at may isang talo. May alias na gorilla itong kalaban pero hanggang saan kaya ito magtatagal kung matikman na niya ang suntok ng Pinoy. Pero bago pa man tayo magpatuloy sa bakbakan mga bay, ay huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button pati na rin ang notification bell para maging una ka sa ating mga upload videos. Sa pag-umpisa ng laban dito sa round 1 mga bay, ay segundo pa nga lang ang nakakalipas, ay bungkala na ng suntok sa tagiliran. Isipin mo kung gaano kasakit ang mga suntok na ito at sila'y walang suot ng mga gloves.
so it wasn't as explosive as it might have seemed, but nonetheless, you can see what he's looking for. It's the second time he tries that counter right-handed, because again, you see your backup stance, a lot of times your defense is not as sharp. You can throw punches from your backup stance, but sometimes your defense is not as sharp. You can see D trying to take advantage of it, so Duran went back to right-handed a second ago when they were on the outside. Now you can see Duran more uncomfortable in the right-handed stance. He gets into an offensive mode. And not surprising with Rolando D, Fighter of the Year for Brave Fight Club back in 2020. A lot of MMA, but very successful in his hands. You see that Ty Plum in there. There you go. Very little MMA for Robert Duran Jr. Gloves pretty much his entire life. Pressure on D. He tries a rolling counter. Remember, he mentioned in the highlight that he tries to do that with Mayweather move. He tried that with the little rolling counter right-handed. For Robert Duran Jr., good start to our co-main event of the evening. Again, he clinches. Sarab Manasian earned a split decision over Robert Duran Jr. Unions, round one of the books. White and blue trunks, black and white. For the native of the Philippines, fighting of the Philippines. We've seen that before. And there's that strong clinch again for Rolando D. Pauling. Yeah, D, you can see he's physically strong too. When he grabs a hold of Duran, you know, the action kind of stops, and it's a little bit awkward. But Duran is tight inside too. He's not letting either. He may have the nice jab there by Duran. He may have the advantage with those tight plums, but Duran also knows how to take away the spacing. He knew that D had some of the same skills, but he did say he does not believe Rolando is as strong as Sarab was. Yeah. Or is. Well, there is. Right by his ear. Yep. And there's a good right hand as Duran came in again. Rolando D, this fight excites me the moment during the walk. He's a big fan of his father. Honored for him to fight tonight. Both sons of world champions. And you see the tight plum. You see a lot of clinching in this fight, but you know, good position, so there's not really a lot of rest. So D again trying to work off the counter. I tell you, when Duran goes southward, he tries to work that counter right hand quickly. He's constantly tried it. Rolando D's and then a couple of fights for BKB UK as it was. Now we're all one happy family. But he's number 2. Favors his style and skill set. Nice left. Big chop on the counter. Umabot nga lang sa round 3 ang bakbakan na itong mga bay schedule for round 5 at sa punto nga na ito ay lamang na ang Pinoy sa puntos ng mga hurado. Rolando D, Incredible D in the black and white trunks. He's had success, Paul. Not only that, he's starting to take the lead now in this third round. He's starting to lead with the shots. A lot of times he was waiting on Duran to move in, and then this round he started the round aggressively, being first. You see Duran has a cut by one of his eyes, and I think he's also got a cut by his scalp. Both on the left side. Wales, Liam Rocky Reese is the champion at 154. Just defended his title in Cardiff for the first time. This is the true division that these two men competed. They're up into the talks. See again that count. Dean very confident, as you mentioned, came out striking first in this round. Make sure that D doesn't slip and slide on the inside. Sa tag-iisang minutong natitirang oras naman sa round na ito ay sinubukan ni Duran na makipagpalitan ng suntok kay Rolando. Subalit na counter nga ito mga bay at bumagsak ang American fighter. Shot there by D. Right on cue. Muli pang nakatayo itong kalaban sa bilang ng referee at ipinagpatuloy ang kanilang bakbakan. Kanang lambayog agad ang pinakawalan ni Rolando D at muling napasandal ang kalaban sa lubid. He's looking to
Dito nga ay walang humpay na kaliwat kanang suntok ang pinakawala ng Pinoy hanggang sa bumagsak muli ang American fighter. A lot of blood loaded, a lot of blood leaking. At nang makatayo nga itong kalaban mga bay, ay dito natin nakita ang pinsala na dulot sa suntok ni Kabayan. It's on the ear, no less. And again with the right. Durant says bring it. 10 seconds on the clock. He was telling him to stay down, you're out. But he's not. And this fight will continue. But what a round for Rolando D. Sa pagtapos ng round na ito mga bay ay agarang umakyat ang ring doctor para suriin ang kalagayan ni Robert Duran. At dito nga nakita ng ring physician na wasak na ang eardrum nitong kalaban at wala nang kakayahang magpatuloy pa sa laban. It is all over. The doctor looking at the ear. Sa bakbakan nga na ito mga bay ay panalo si Rolando D by technical knockout sa round 3. Totoong napaka-pisikal nga ang laban na ito mga bay para sa isang Pinoy. At kita nga natin dito ang pananampalataya ni Rolando D at pasasalamat sa Panginoon sa kanyang pagkapanalo. Indeed, to God be the glory. What's happened there for Reese? Isang world champion sa bare knuckle, bagsak sa Pinoy. Knockdown mo na ito. Putok ang kilay ng kalaban mula sa malabakal na kamao ni Kabayan. Ito nga ang laban sa pagitan ng Pinoy na si Rolando D nang dumayo ito doon sa United Kingdom bilang isang challenger sa isang pandaigdigang titulo ng bare knuckle World Super Welterweight Champion. Ang kampiyon nga rito mga bay ay si Liam Reese at dito nga'y susubukan ng ating pambato ang tibay nitong kalaban kung kakayanan ba nitong agawin ang titulo ng kampiyon. Panoorin po natin mga bay ang highlights ng laban. Pero bago pa man mabugbog ng husto itong kampiyon mga bay, ay huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button. Pagkin na rin ang notification bell para maging una ka sa ating mga upload videos. Undefeated tong kalaban ni Kabayan mga idol na si Liam Reese. Has that clinch. He's been doing it for a long time, but he said, Paulie, to both of us, I can break the position. Nag-aantay lang dito si Kabayan ng isang magandang counter. Nice. Uy. Uy, pumutok na nga mga idol. Putok na ang mukha nitong world champion mga idol. Sa kilay. And now switches to southpaw. Uy, yun. Munti ka na. Oh, yun. Tumamas Kabayan. Point, they're punching. Round one of the books. Liam Rocky Reese in the round. The challenger, Rolando D. Masyadong malaki itong Reese, what seems world champion mga idol kumpara dito sa Pilipino. Sa physical differences ng ating pagbaboy yun! Knockdown mga idol! Woo! Knockdown! Butata! Looking for Reese to fall in. He's waiting on that back foot, holding position very, very well as D. D's holding position very, very well. He sees on that back foot, so he's able to sort of absorb the initial reaction, the initial aggression of Reese. That's why Reese needs to break his position. Frustrated na dito ang Briton mga idol. Foot, he can't have D on that. Galit na galit siya eh. Sa ginagawa ng Pinoy. Put the weight on that back foot. Yeah. See that back foot? Oh! Siya dito ng Pilipino eh. Yun, counter. Ang ganda. That's exactly the wall count he's going to close that final gap. Because he knows that Reese knows that there's going to deal with that right hand. Reese has to find an answer for that low right hand that he has. If he doesn't find it, he's doing it. He's actually showing it to him. That's what he's showing it. He's showing the right hand. D thought a jab was coming, and he was looking jab at a right hand that D did not see coming. Nice. Right hand there from D. And with the right hand, you saw D now got a little bit aggressive. Now he's back on the back foot again. Looking for that counter right hand. Final seconds of the round. Oh, yun. Tumingin pa sa referee eh. With that all at once. For 6 3-minute rounds.
Yun, nice counter by D. His intelligence with a game plan and executing it here. That plan From the Philippines tonight. Swinging, nagyabang ka pa. Isang madugo talaga tong labang ito mga idol. Frustrated na itong champion eh. Galit na. Tinitingnan ng referee mga idol kasi nadagdagan sa kabilang mata ang cut nitong si... Oh, yun! Tina-trash talk pa ng Pinoy ang kalaban kaya naman nagagalit masyado. Oh! Ganda. Ganda talaga ng counter ng Pinoy dito mga idol. Reese wouldn't mind the war, but it's been such a technical masterclass from D that he's prevented him from being in a technical fight. And put him gonna box. Yeah, and he's doing exactly. Yun! Sa pulse straight. He's up in the fight. He's getting a little bit desperate, a little bit wild. He has to be careful himself. He's up in the fight. Oh, yun! Tinamaan ng straight. Delikado sa lifok itong si Rolando mga idol. Kasi hindi siya nakakita dito sa kabilang mata. Tuluyan na ngang nagsirado. Nice. Nice counter. Umabot pa nga sa puntos ng mga hurado mga bay ang tatanghaling panalo sa laban. Pakinggan po natin kung sino ang nagwagi. Daghang salamat mga bay, tangang sa dulo hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman ang iyong reaksyon sa ating video. Pakikomenta na po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat at sa Diyos ang lahat ng papuri.